friendship. Nandito na naman po ngayon ang inyong mga mata ni Angelita. At ngayon, meron na naman tayong panibagong topic. Pero bago yan, ay hayaan niyo munang batiin ko muna kayo. Isang magandang araw para sa aking mga friendship sa buong Pilipinas. Maayong buntag, mga friendship. And naimbag nga adlaw kada kayo amin sa mga kailokanuhan sa Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte, Cagayan hanggang Apari. Buenos dias, mi amigos, mi amigas, señoritos, señoritas, señores and señoras. And mayad nga adlaw kanindong tanan. Kotentag, hello. Bonjour, masames, sabi naman sa Frances. And eto na, sisimulan na ho natin ang ating topic for today. Diyan lang kayo at samahan ninyo ko. Huwag kayong aalis dyan. Alright, eto na. Well. Ang topic po natin ngayon ay ang speech ni Duterte, diba? Kahapon lang ho ito, January 30, 2025. Bali, nag-meeting po sila ng lahat ng mga kampon niya sa Davao. Yun yung kanyang mga kandidato. Alam na natin kung sino yung mga yon, di ba? Isa na dyan si Bato. Si Bato de la Rosa at si Bongo. Mawawala ba naman yan ikada may meeting sa presidenteng ang dating Pangulong Duterte na andyan naman yan palagi, diba? Hindi yan mawawala kasi isa yan sa kanyang mga trustee, isa sa kanyang mga kampon ng kadiliman at kasalo sa lahat ng katiwalian. Well, pakinggan po natin yung sinasabi dito ni former President Duterte. Okay, kung paano niyang pinuri ang lahat ng kanyang mga kampon. And eto, pakinggan din natin yung mga sinasabi niya bago tayo mag-comment, okay? At baka sabihin ng mga didishets fake news tayo. Hindi ho tayo mag-fake news. Kung ano lang ho yung napapanood natin at nakikita natin, yun lang ang ating magko-comment tayo din. Magko-komentaryo tayo. Diba? Hindi naman tayo nagsasabi ng mga kung ano-ano lang. Yun ay base sa ating mga nakikita sa pang-araw-araw na balita sa buong Pilipinas. It would not be a fair comment na hindi naman talaga masamang tao si Presidente Marcos. But I seldom mention the names of the other side defense, but dito wala kasi akong there's no reason for us to be scared or oppression kasi wala man akong nakikita na yung tendency of a president to be abusive and would condone itong wrongdoing. Wala akong nakikita dyan. Narinig niyo yun mga friendship, wala raw siyang nakikitang abusive. Hindi naman talaga abusado si PBBM. Mr. Duterte, Mr. Duterte, hindi naman siya talaga abusado. Kayo lang naman ho ang abusado Nung kayo ang presidente, nung mga oras nyo noon, kayong nag-abuso sa kalayaan ng mga Pilipino. Anong ginawa nyo? Mga adik, pinagpapapatay nyo. I hate drugs, ang sabi nyo, di ba? Hate nyo ang drugs, pero anong ginawa nyo? Pinagpapatay nyo. Ang mga drug addict, impis na iparehab ninyo, hindi. Pinagpapatay ninyo. Pero may napatay ba kayong drug lord? Abay, wala. Mga senador talaga. We need the senators. Kailangan natin ng senador. Anyway, mag-iikot
I hope that I will have the money and the energy to go around the country. Mga key cities lang siguro. Hindi ko kaya na matanda na ako. Para naman ano yung partido natin. Nagtataka nga ako. Until now, it remains to be still a mystery sa akin kung paano ako umabot pagka-presidente. Tot na buhay ko. Hindi ko talaga alam kung paano ako naging presidente. Kung pera-pera, wala talaga. Kung sabihin mo lang pera pang kampanya at buong Pilipinas, wala. Wala talaga, sa totoo lang. But suddenly, I found myself governing the country. Hindi mo mano talaga. Hindi mo mapigilan. Hindi mo taglang mapigilan. Yung itutulak ka talaga ng panahon pati ng Diyos siguro. Kaya ako, hindi ko talaga alam kung paano. Lahat na kaibigan mo. Atty. Delgra, yung abogado ko ngayon, kay papakulong ako ng mga nangyayat. Si Starry is Gajaben. Tari mo na itong sila. Alam nila na wala itong ating na, pero sa bagay, ang tatay ko pala, ko rin. O ayan mga friendship, anong masasabi nyo? Narinig niyo ba yung sinabi ni Duterte? Kailangan, meron tayong mga senators, kailangan daw ng candidate for senators. Ayun yung kanyang mga kandidato, yung mga kampun niya yun. Diba? Syempre, birds with the same feathers flock together. Ganyan daw yan. Tapos, pinagsasabi niya dun, no? Wala man lang kaano-ano. Pagmasdan niyo siya. Pagmasdan niyo si former President Duterte. Pagmasdan niyo siya kapag nagsasalita siya, no? Parang lahat ng sinasabi niya is ang hirap sabihin. Yun bang iniisip niya muna ng husto? Para siyang, yung sinasabi ko sa inyo, para siyang nakalutang sa alapaap, diba? Para siyang lumulutang-lutang ng ganun hanggang sa pababa ng pababa. Kasi tingnan nyo, sa pagsasalita na lang niya, talagang sinasabi niya matanda na, pero kahit naman noong pa nag-start siyang pagka-presidente, hindi naman siya ganun katanda, diba? Kaya lang, talagang ganun na siyang magsalita. Iniisip niya muna ng husto. Hindi siya makapag-speech nang wala siyang kodigo. Diba? Pagdating sa speech na yan, si PBBM, hindi patatalo yan. Siya lang ang nakita kong presidente na nag-i-speech nang walang binabasa. Tingnan nyo naman si Duterte. Nag-i-speech yan eh. Pag wala siyang binabasa, akala mo bangag siya. Akala mo nakalutang sa ere. Akala mo nakaano siya, naka-addict. Di ba? Mukhang addict naman kasi. Parang naka-addict yung lutang lagi sa alapaap. So, akala mo kung sino magsabi silang bangag si PBBM. Di ba? Sila itong mukhang mga bangag. Nakita na lang ninyo si PBBM kapag nag-i-speech. Yung wala ngang kodigo yan. Yung mga sinasabi niya, dire-diretso niyang nasasabi. Pero sila, mga friendship, nakita nyo pag nagsasalita sila, di ba? Hindi sila makapagsalita ng dire-diretso kung wala silang kodigo. Kahit naman si Inday eh. Si Inday kapag nagsasalita, ang saman Inday, hirap na hirap magsalita kapag walang kodigo. Ganyan sila, lahat naman ata sila eh. Ganun. Kasi nga, family. Well, mga friendship, alam niyo ba pag nakikita kong nag-i-speech
si Duterte, parang ako ang nahihirapan. Parang hirap na hirap siyang magsalita. Parang hirap na hirap siya kung ano ang sasabihin niya kasi iniisip pa muna niya, diba? Bago niya sabihin. Lahat mahirap. Lahat mahirap para sa kanya. Pero, ewan na lang natin. Kasi wala akong naintindihan sa mga sinasabi niya. Every time mag-i-speech siya. Diba? Naalala niyo noon mag-i-speech siya, naalalayan pa siya. Kapag pupunta na siya sa pupunta siya sa harap. Nasa entablado na siya, nalalayan siya dahil babagsak siya. Kasi nga nakafentanyl, kaya bangag. Bangag pa siya noon. Dapat kapag ganun, hindi na lang muna siya nagsasalita. Matulog na lang muna siya, magpahinga, para fresh ang isip niya. Diba, mga friendship? Hindi raw niya akalain na magiging presidente siya. Sana nga lang hindi ka na naging presidente, Duterte, kasi inilabas mo lang ng gusto yung baho mo kung ano meron ka. Dapat, nanatili ka na lang mayor ng Davao. At least, hindi pa lumabas ng gusto kung anong totoong ugali meron ka. Dapat kayo na lang dyan sa Davao. Diba? Safe nga ang Davao, safe daw. Walang mga krimeng nangyayari. Yun naman pala. Talagang safe naman pala talaga yung mga record, di ba? Yung mga record ng mga krimen sa Davao is safe na safe kasi tinatago nila. Safe na safe nga naman talagang malalaman ng mamamayan ng buong Pilipinas. Kaya safe raw ang Davao. Kasi yung mga list ng mga krimen doon safe na safe rin. Tinatago rin ng mga alipores niya. Kaya dapat lang yun. Alisin lahat sila sa pwesto. At palitan ng mga talagang nagtatrabaho. Ganun lang yun eh. Di ba mga friendship, sana naman etong mga malapit na ang butuhan para sa mga senador. Sana maging matalino ang mga tao. Di ba mga friendship? Maging matalino sila sa pagpili. Maging matalino ho tayo sa pagpili kung sino ang iuupo natin sa Senado. Kasi, kapag ganun ang ganun, lahat alipores naman ni Duterte, mananalo na naman, wala mangyayari. Kahit gano'ng kagaling ang ating presidente, kung meron namang mga oposisyon na naandyan, walang magagawa. Talagang habang nandyan sila sa pwestong yan, mag-o-oppose lang sila na mag-o-oppose, di ba? Kaya mahirap ipasa ang mga batas na gusto ng mga mambabatas para sa mga tao. Nahihirapan silang isulong yon, nahihirapan silang maaprubahan dahil marami ang ayaw, marami nag-o-oppose. Sinasabi pa lang, ayan na, ang dami ng ayaw. Kaya nga, mahirap talaga. Sa bagay, hindi naman mawawala ang oposisyon sa mga ganyan. Palaging meron yan. Kung may bida, may kontrabida. Diba mga friendship? Kung merong manluloko, meron din nagpapaloko. Ganun lang yun. Merong mga taong mahabang pasensya, meron namang maiksi ang pasensya. Kapare si Duterte. Maiksi ang pasensya niya. Nakita na lang yun. Nag-i-speech lang siya. Hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagmumura. Ganun daw yun Di ba sabi niya noon Ganun lang yun Magmura ka para makilala ka ng tao, para igalang ka. Ganun lang yun. Kasi yung pagmumura sa kanya, hobby na niya. Habit na niya yun. Kaya nga, ganun nakaugalian at nakasanayan na yun. Saan man siya dalhin, saan man siya maupo, ano man ang katungkulan niya sa gobyerno, ganun pa rin siya. Walang nababago doon. Diba mga friendship? Okay, mga friendship. Arabaradichi, magpapaalam na naman po ang mga mata ni Angelita. And, lagi nyo kong sasamahan
sa ating mga videos. Lagi pong bago yan, mga fresh. And, shoes, mga friendship. Paalam, paalam. Adios. Nos vemos. Que tengas buen día. Au revoir, mi amor. Narawaradichi. Bye. And sa Ilocano, pakadiri pakinagasan kastupay. And, bago kayo umalis dyan, don't forget, subscribe, likes, and share. And mag-comment na rin kayo kung ano ang gusto niyo sabihin sa mga mata ni Angelita. Okay, bye!